Kapag ang mundo ay tila gumuho sa harap mo, kapag bawat balita ay may kasamang takot, at ang iyong mga iniisip ay parang alon na hindi mapatahimik, may tinig na dumarating sa gitna ng kaguluhan. Huwag kang matakot, ngunit paano mo mapapanatiling matatag ang isipan kung ang paligid ay puno ng kawalang katiyakan? Maraming natutulog na may mabigat na dibdib, ginigising ng mga pangambang hindi nila mabigyan ng pangalan. Iniisip nila kung paano makakaraos bukas, kung paano tatayo muli kapag ang lakas ay ubos na. Ang ilan, tila nakakulong sa loob ng sarili nilang pag-iisip, hinahabol ng mga alaala at pagdududa. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang lihim na sandata na ibinibigay ng Diyos, isang uri ng kapayapaan na hindi kayang unawain ng tao, isang isipan na hindi bumabagsak kahit kailanman ang paligid ay bumabagsak. Hindi ito basta positibong pag-iisip. Ito ay pananampalataya na humihinga, gumagalaw at lumalaban sa gitna ng bagyo. Pananampalatayang nagsasabing, hindi ko alam ang mangyayari bukas, pero alam ko kung kanino ako nagtitiwala. Maraming nagsisikap maging matatag sa sarili nilang kakayahan, pero nauubos sila. Ang totoo, ang isip ng tao ay marupok, madaling manghina kapag wala sa gitna ang Diyos. Kapag ang puso ay kumapit sa takot, ang isipan ay sumusuko. Pero kapag ang puso ay kumapit sa Diyos, ang isipan ay tumitibay. Kaya minsan, hinahayaan ng Panginoon na dumaan ka sa mga sitwasyong hindi mo kayang kontrolin, hindi para sirain ka, kundi para patunayan sa iyo na ang tunay na katatagan ay dumarating lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Tingnan mo ang mga taong tila hindi natitinag kahit nasa gitna ng unos. Hindi dahil mas malakas sila kaysa sa iba, kundi dahil may pundasyon silang hindi nakikita. May mga gabi ring umiiyak sila, ngunit sa bawat pagluha may panalangin. Sa bawat panalangin may kapayapaang bumababa, at doon mo mauunawaan ang matatag na isipan ay hindi produkto ng lakas ng loob, kundi ng pagtitiwala sa Diyos. Kapag nagtiwala ka, unti-unting bumabalik ang katahimikan. Ang dating magulong isipan ay natutong manahimik dahil alam nitong may mas mataas na kamay na humahawak sa lahat. At marahil ito rin ang dahilan kung bakit ka nakikinig ngayon. Sapagkat kailangan mong marinig muli na ang Diyos ay hindi patapos sa ginagawa niya sa iyo. Ang mga labang pinagdadaanan mo ay hindi aksidente. Ito ay mga hakbang papunta sa mas malalim na pananampalataya. Ang Panginoon ay hindi nangakong aalisin ang lahat ng problema, ngunit nangako siya ng isipang payapa kahit sa gitna ng problema. Kaya't kapag ang mundo ay sumisigaw ng takot, maririnig mo sa loob ng iyong puso ang bulong ng langit, manatiling matatag sapagkat ako ang iyong kapayapaan. At doon sa gitna ng kaguluhan, mararamdaman mong hindi mo kailangang kontrolin ang lahat dahil may Diyos na humahawak sa iyo at siya mismo ang naglalagay ng katatagan sa iyong isipan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang salitang ito ay nagugat sa isang pangakong hindi kailanman naglalaho, sapagkat ang Diyos ay hindi binigyan tayo ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng mahinahong pag-iisip sa 2 Timoteo 1:7, isang talata na madalas nating naririnig ngunit bihira nating lubusang maunawaan. Ang mga salitang ito ay isinulat ni Apostol Pablo habang siya ay nakakulong. Hindi sa panahon ng kaginhawaan, kundi sa gitna ng kadiliman habang nakaharap sa kamatayan. Ngunit doon mismo, sa kulungan, ipinahayag niya ang mensaheng ito ng lakas at katatagan, hindi dahil magaan ang kanyang kalagayan, kundi dahil alam niyang ang isipang itinayo sa pananampalataya ay hindi kayang wasakin ng takot o kapighatian. Ang pangakong ito ay hindi lamang para kay Timoteo, kundi para sa lahat ng anak ng Diyos na dumaraan sa pagsubok ng pag-iisip, para sa mga naliligaw sa takot, para sa mga halos sumuko na. Sa panahong iyon, ang mga Kristiyano ay inuusig, marami ang ikinulong, pinatay, tinanggihan ng lipunan. Ngunit sa gitna ng ganoong kalupitan, may mensaheng paulit-ulit na bumabalik.
Ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay ng kapangyarihan at kapanatagan, hindi ng pangamba. Ang takot ay hindi galing sa langit. Ito ay kasinungalingang naglalayo sa atin sa katotohanan. Ang pananampalataya naman ay ilaw na naglalantad ng katotohanan, nagbibigay linaw sa magulong isipan at bumubuo ng lakas na hindi kayang pantayan ng mundo. Kapag binigkas ni Pablo ang salitang mahinahong pag-iisip, hindi niya tinutukoy ang isipang walang nararamdamang sakit, kundi ang isipang payapa kahit may bagyo. Isang isipang natutong manahimik sa ilalim ng kamay ng Diyos. Ang salitang ginamit dito sa orihinal na wika ay sophronismos, na nangangahulugang pagdidisiplina ng sarili, paghawak sa katotohanan, pagpapanatili ng kalinawan kahit sa kaguluhan. Ibig sabihin, ang matatag na isipan ay hindi ipinanganak mula sa kapayapaan ng paligid, kundi sa kapayapaang galing sa loob, sa presensya ng Diyos mismo. Kung titingnan natin sa kasaysayan, lagi nang ginamit ng Diyos ang pananampalataya bilang sandata laban sa takot. Noong ang mga Israelita ay nasa disyerto, wala silang makain, walang mapagkukunan, ngunit sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako ang inyong tagapagbigay." Nung si Elias ay itinago sa tabi ng batis at ang lahat ay naghihirap sa tagtuyot, pinadalhan siya ng Diyos ng mga uwak na magdadala ng pagkain. Sa bawat panahon ng kawalan, ibinabalik ng Diyos ang kanyang bayan sa simpleng katotohanan na kapag siya ang pinagmumulan ng iyong lakas, hindi ka magigiba. Ang pananampalataya ang pintuang binubuksan ng Diyos upang ang kanyang kapayapaan ay makapasok sa isip ng taong natatakot. At sa modernong panahon, ang mensaheng ito ay nananatiling buhay. Marami ang bumabagsak hindi dahil sa labis na hirap, kundi dahil sa kawalan ng katiyakan. Ang takot ay parang ulap na bumabalot sa kaisipan, pinapahina ang loob, pinapatigil ang pag-asa. Ngunit sa sandaling ilapit mo sa Diyos ang iyong isip at sabihin, "Panginoon, turuan mo akong magtiwala," isang kakaibang kapayapaan ang bumababa. Hindi ito bulag na pag-asa, kundi malay na pagtitiwala. Ang uri ng pananampalatayang nagsasabing, kahit hindi ko alam ang bukas, alam kong ang Diyos ay narito. Ito ang pinakabuod ng pangakong ibinigay ni Pablo. Kapag may pananampalataya ka, binibigyan ka ng Diyos hindi lang ng lakas ng loob, kundi ng disiplina ng isipan, upang hindi ka lamunin ng takot, upang hindi ka madala ng alon ng duda. Kaya't ang katatagan ng isipan ay hindi bunga ng karunungan ng tao, kundi kaloob ng Espiritu Santo. Ang pananampalataya ay parang ugat na malalim na nakakapit sa lupa. Kahit anong unos ang dumating, hindi ito madaling mabunot. At marahil ito ang dahilan kung bakit pinahihintulutan ng Diyos na minsan ay makarating tayo sa hangganan ng ating lakas. Sapagkat doon sa hangganan na iyon, natututo tayong ibigay sa Kanya ang lahat, ang mga iniisip, ang mga pangamba, ang mga plano. At sa sandaling gawin mo iyon, mararamdaman mo ang himala. Isang isipan na dati puno ng kaguluhan, unti-unting nagiging tahimik. Isang puso na dati nangangamba, unti-unting nagiging matatag. Ito ang kapangyarihan ng pananampalataya, ang kakayahang magbigay ng kapanatagan sa kalagitnaan ng bagyo, at ang biyayang bumuo ng matatag na isipan sa piling ng Diyos na kailanman ay hindi nagbabago. Sa panahon ngayon, napakadaling manghina ang isipan. Ang mga balita ay puno ng digmaan, karahasan at kawalang katiyakan. Maraming pamilya ang hindi na sigurado kung saan kukunin ang kakainin bukas. Marami ang natatakot sa kinabukasan ng kanilang mga anak at marami ang nakangiti sa labas ngunit nagigiba sa loob. Ang mga sakit ng isip, takot, depresyon, pagkalito ay naging karaniwan na at marami ang tahimik na lumalaban sa mga labang hindi nakikita. Ang ilan ay nagsasabi, "Naniniwala naman ako sa Diyos. Pero bakit tila wala pa ring kapayapaan sa loob ko?" Yan ang tanong ng isang henerasyong nabubuhay sa gitna ng teknolohiya, ingay at kawalang pahinga. Ngunit ang sagot ay hindi nagbago.
Ang kapayapaan ng isipan ay dumarating pa rin sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung tutuusin, wala namang pinagkaiba ang takot ng mga tao noon at ngayon. Ang mga Israelita ay natakot sa kawalan sa disyerto. Tayo ay natatakot sa kawalan sa modernong lipunan. Noon sila ay humaharap sa mga higante. Ngayon tayo ay humaharap sa mga bayarin, sa mga problema, sa mga balitang tila higante rin sa bigat. Noon hinanap nila ang tubig sa tigang na lupa. Ngayon, hinanap natin ang dupagis sa tuyong kaluluwa. Ngunit ang Diyos na nagbigay ng tubig sa disyerto ay siya pa ring Diyos na nagbibigay ng kapayapaan ngayon. Ang kanyang pangako ay hindi kailanman napaso ng panahon. Kung paanong binigyan niya ng katatagan si Moises sa harap ng dagat, si Elias sa panahon ng tagtuyot, at si Daniel sa lungga ng mga leon, ganun din niya. Binibigyan ng katatagan ng mga nakikibaka sa loob ng kanilang mga isip sa panahon ng kaguluhan. Kapag natutunan mong ilagay ang iyong pananampalataya sa gitna ng bawat takot, may nangyayaring himala. Ang iyong mga salitang dati ay nagdudulot ng kaba, ay nagiging paalala ng tiwala. Kapag sinasabi ng mundo, wala ka ng pag-asa, maririnig mo sa loob mo ang bulong ng Diyos, "Anak, ako ang iyong tagapagligtas." Kapag sinasabi ng ekonomiya, hindi mo kakayanin, maririnig mo ang sagot mula sa langit, "Ako ang iyong tagapagbigay." Ang pananampalataya ay hindi pagtanggi sa realidad. Ito ay pagpili na maniwala sa mas mataas na katotohanan. At sa tuwing pipiliin mong manampalataya sa halip na matakot, binubuo ng Diyos ang isang pader sa loob mo, isang isipan na hindi basta bumabagsak. Subukan mong alalahanin kung ilang beses mo nang napagtagumpayan ang mga bagay na dati mong kinatatakutan. Noon, inakala mong hindi mo makakaya pero narito ka pa rin. Bakit? Dahil may kamay na hindi mo nakikita, humahawak sa iyo sa bawat hakbang. Iyan ang kapangyarihan ng pananampalataya. Hindi nito inaalis ang bagyo, ngunit tinuturuan kang lumakad sa ibabaw ng tubig, gaya ni Pedro nung tinawag siya ni Jesus. Sa bawat sandaling natatakot ka, tandaan mo, hindi pinipigilan ng Diyos ang hangin, ngunit binibigyan kanya ng lakas na tumindig sa gitna nito. Iyan ang ibig sabihin ng matatag na isipan, ang kakayahang manatiling tahimik kahit ang paligid ay sigaw ng kaguluhan. Maraming tao ngayon ang naghahanap ng solusyon sa labas, sa pera, sa karera, sa mga tagumpay. Ngunit ang tunay na kapayapaan ay hindi nakikita sa mga bagay na nagbabago. Ang matatag na isipan ay hindi nabibili, kundi ibinibigay ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kapag natutunan mong ibigay sa Kanya ang iyong mga iniisip, ang mga pag-aalala mo ay nagiging mga panalangin. Nung mga pagdududa mo ay nagiging mga pagkakataon ng pananampalataya. Ang bawat gabi ng pag-iyak ay nagiging daan ng Kanyang kapayapaan. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala, ito ay desisyon na araw-araw mong pinipili, kahit walang nararamdamang katiyakan. At sa mga panahong tila hindi mo kayang panatiling kalmado ang iyong isip, tandaan mong ang Diyos ay hindi kailanman lumalayo. Ang mga panahong pinakamasakit ay madalas din ang mga sandaling pinakamas malapit siya. Kapag napagod ka, ipaalala sa sarili mo na ang katatagan ay hindi galing sa iyong kakayahan, kundi sa Kanyang presensya. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat, kailangan mo lang magtiwala. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi pagtakas sa problema, kundi pananatili sa ilalim ng liwanag kahit hindi mo pa nakikita ang bukas. Kaya't kung ang isip mo ngayon ay puno ng bigat, kung pakiramdam mo ay nauubos ka, huwag mong isipin na tapos na ang lahat. Ang katotohanan ay ito, sa gitna ng iyong pagod, binubuo ng Diyos ang iyong katatagan. Sa bawat takot na iyong ipinagkakatiwala sa Kanya, may kapayapaang kapalit. At sa bawat luha na iyong pinipigilan, may panibagong pananampalatayang ipinapanganak. Ganyan gumalaw ang Diyos, tahimik ngunit totoo. Kaya sa panahon ng kaguluhan, huwag mong kalimutan ang aral ng pananampalataya. Ang tunay na katatagan ng isipan ay hindi nagmumula sa kakayahan ng tao, kundi sa Diyos na kailanman ay hindi natitinag.
May mga kwento na tila isinulat mismo upang ipakita kung gaano katapat ang Diyos sa kanyang pangako ng katatagan ng isipan. Isang babae ang nagngangalang Leah, isang ina na nawalan ng trabaho sa gitna ng pandemya. Bawat gabi, binabalot siya ng pangamba. Paano niya bubuhayin ang 3 anak? Paano kung magkasakit sila at wala siyang maibayad? Bawat gabi ay puno ng iyak at pagod. Ngunit isang gabi, habang nakahiga sa sahig na walang laman ng mesa, binuksan niya ang kanyang lumang Biblia. Doon niya nabasa, ang Diyos ay hindi nagbibigay ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan at mahinahong isipan. Sa unang pagkakataon, hindi lang niya ito binasa, pinaniwalaan niya ito. Kinabukasan, tinawagan siya ng dating kakilala at inalok ng maliit na trabaho sa bahay. Hindi iyon malaking kita, ngunit sapat upang makapagsimula muli. At mula noon, araw-araw niyang binibigkas ang pangakong iyon. Habang naglalaba, habang nagluluto, habang lumalakad sa palengke, Panginoon, Ikaw ang aking katatagan. Paglipas ng buwan, ang takot na dating nangingibabaw ay napalitan ng katahimikan. Ang kanyang sitwasyon ay hindi agad nagbago, pero ang kanyang isipan ay naging matatag. Doon niya naranasan na ang kapayapaan ng Diyos ay totoo. Isa namang lalaki, si Daniel, ay nakaranas ng pagkawasak sa negosyo. Nawalan siya ng puhunan, ng mga kaibigan at halos pati pag-asa. Isang gabi, dumating siya sa punto ng pagsuko. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng loob, naalala niya ang panahong dati siyang nanalangin ng buong puso. Kinuha niya ang kanyang lumang notebook kung saan nakasulat ang mga panalangin niya noon at nakita niyang halos lahat ng kanyang ipinagdasal ay tinugon na ng Diyos sa iba't ibang paraan. Doon siya natahimik. Naunawaan niya na kung tapat ang Diyos noon, tapat pa rin siya ngayon. At sa gitna ng kawalan, nagpasya siyang magpasalamat. Araw-araw, kahit walang katiyakan, sinasabi niya, "Salamat Panginoon, dahil Ikaw pa rin ang Diyos ko." Sa loob ng ilang linggo, dumating ang isang bagong oportunidad, hindi mula sa tao, kundi mula sa lugar na hindi niya inaasahan. Ang negosyo ay muling nabuhay, ngunit higit pa roon, muling nabuhay ang kanyang pananampalataya. Ang dati magulong isipan ay naging mapayapa, sapagkat natutunan niyang magtiwala kahit walang kasiguraduhan. At may isa pang kwento, isang binatang nakikipaglaban sa labis na pag-aalala. Halos gabi-gabi siyang hindi makatulog. Ang isip niya ay puno ng mga paano kung, mga takot na paulit-ulit na bumabalik. Hanggang sa isang araw, may nakapagpadala sa kanya ng simpleng mensahe, "Kapag hindi mo na kaya, hayaan mong ang Diyos ang magdala ng bigat." Sa gabing iyon, unang beses niyang ipinanalangin ang lahat ng hindi niya kontrolado. Isang panalangin walang mga salitang magaganda, kundi tapat at puno ng luha. Sa umagang sumunod, wala namang malaking himalang nangyari, ngunit sa loob niya may katahimikang hindi niya maipaliwanag. Sa unang pagkakataon, natulog siya ng payapa. Iyon ang unang gabi ng kanyang paggaling, hindi sa problema, kundi sa takot. Doon niya naranasan ang katotohanang sinasabi ng kasulatan, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang abutin ng pag-iisip ng tao, ang siyang magbabantay sa inyong puso at isipan kay Kristo Jesus. Kung babalikan natin ang Biblia, mapapansin nating paulit-ulit na ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihang magpatatag ng isipan. Si Elias, na minsan ay nanghina at nagsabi, "Panginoon, kunin muna ako," ay binigyan ng Diyos ng pagkain, pahinga at bagong direksyon. Si David, na tumakas sa mga kaaway at halos mawalan ng loob, ay nagsulat ng mga awit ng pag-asa sa gitna ng takot. Si Hana, na umiyak sa templo dahil sa kanyang kawalan, ay umuwi na may kapayapaang dala ng panalangin bago pa man siya magdalang tao. Sa bawat isa sa kanila, makikita natin na hindi inalis ng Diyos ang bagyo, ngunit binago niya ang loob ng tao upang harapin ito. Ganyan din sa atin ngayon. Maraming Elias na pagod sa buhay, maraming David na umiiyak sa lihim, maraming Hana na naghihintay ng sagot. Ngunit sa bawat isa,
Gumagawa ang Diyos ng himala sa tahimik na paraan, hindi laging sa pamamagitan ng kagalingan o kayamanan, kundi sa pamamagitan ng isipang matatag at pusong nananatiling nagtitiwala. Yung mga kwentong ito ay hindi lamang mga alaala kundi mga patunay na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Sa mga sandaling hindi mo alam kung paano magpapatuloy, alalahanin mo si Leah, si Daniel, si Elias. Sila ay mga buhay na paalala na ang kapayapaan ay hindi dumarating kapag natapos na ang problema, kundi habang kasama mo ang Diyos sa gitna ng problema. Sa bawat patak ng luha na bumabagsak, sa bawat hiningang puno ng pagod, bumubulong siya. Anak, hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang manampalataya. At sa mismong sandaling iyon, nagiging totoo ang kanyang pangako, isang isipan na matatag, isang kaluluwang payapa, at isang pusong nakahawak sa katiyakang si Kristo ay tapat magpakailanman. Kapag pinagmasdan natin ang mga pangako ng Diyos sa liwanag ng propesya, mauunawaan nating ang kanyang mga salita ay hindi hiwa-hiwalay na mga mensahe, kundi bahagi ng isang napakalawak na plano na umaabot mula sa simula hanggang sa wakas. Ang pangako ng matatag na isipan ay hindi lamang para sa individual na naghihirap ngayon. Ito ay bahagi ng plano ng Diyos na panatilihing matatag ang kanyang bayan sa mga huling araw. Sa aklat ni Daniel, isinulat, ngunit ang mga taong nakakakilala sa kanilang Diyos ay magpapatibay at gagawa ng dakilang bagay. Ang pahayag na ito ay hindi lamang tungkol sa mga propeta o hari, kundi sa lahat ng mananampalataya na, sa gitna ng kaguluhan ng mundo, ay pinili pa ring magtiwala. Sa mga huling panahon, kapag ang takot at kasinungalingan ay naging sandata ng kaaway, ang mga anak ng Diyos ay tatawaging tumindig, hindi sa lakas ng laman, kundi sa kapangyarihan ng pananampalataya na nagpapatatag ng isip. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, iisa ang tinig ng Diyos, huwag kang matakot, sapagkat ako ay sumasa iyo. Yan ang pangakong dala ng bawat propesya, isang paalala na sa likod ng mga giyera, tagtuyot at pag-iyak ng sangkatauhan, may Diyos na kumikilos upang patatagin ang loob ng kanyang mga anak. Noong panahon ni Isaias, habang ang Israel ay nanganganib sa pagkawasak, narinig ng propeta ang tinig ng Diyos na nagsabi, "Ikaw ay aking lingkod. Huwag kang matakot sapagkat aking pinalakas ang iyong loob." At ngayon, sa ating henerasyon, naririnig natin ang parehong tinig, muling sinasabi ang parehong pangako. Ang mga balita ng digmaan at kaguluhan ay hindi hudyat ng katapusan ng pag-asa, kundi ng katuparan ng kanyang mga salita na sa gitna ng kadiliman, magliliwanag ang pananampalataya. Ang mga propeta ay hindi lamang tagapagsalita ng kapahamakan, sila ay tagapagdala ng paalala. Nang ipinahayag ni Jeremias ang pagkawasak ng Jerusalem, kasabay din niyang ipinahayag ang isa sa pinakamagandang pangako ng Diyos. Sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi para sa kasamaan, kundi para sa kabutihan upang bigyan kayo ng kinabukasan na puno ng pag-asa. Ang mensaheng iyon ay tila isinulat para sa atin ngayon, sa panahon ng kaguluhan ng kaisipan at pagod ng kaluluwa. Kapag tila wala ng direksyon ng mundo, sinasabi ng Diyos, ang aking plano ay hindi nagbago. Kapag ang isip ay nilalamon ng takot, sinasabi niya, ako ang iyong katiyakan. Iyan ang koneksyon ng pangakong ito sa propesiya. Ang matatag na isipan ay bahagi ng paghahanda ng Diyos sa kanyang bayan bago ang kanyang pagbabalik. Sa bagong tipan, pinalalim pa ni Kristo ang pangakong ito. Bago siya umakyat sa langit, iniwan niya ang mga salitang ito. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito tulad ng ibinibigay ng mundo. Huwag mangamba ang inyong puso ni matakot man. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, ipinahayag niya ang katuparan ng mga lumang propesya. Ang mismong kapayapaan na ipinangako ng Diyos sa kanyang mga lingkod ay nagkatawang tao kay Kristo.
Sa Kanya natagpuan natin ang tunay na katatagan, isang isipan na hindi bumibigay kahit sa harap ng kamatayan, isang pusong nananatiling payapa kahit sa gitna ng kawalang katiyakan. At hanggang ngayon, ang parehong kapayapaan na iyon ay nananatiling bukas para sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Ngunit kung titingnan natin ang mga propesya tungkol sa mga huling araw, makikita nating babalik ang parehong digmaan, hindi lamang sa lupa, kundi sa loob ng isipan ng tao. Ang sabi ni Jesus sa Mateo 24, "Maririnig ninyo ang mga balita ng digmaan at kaguluhan, ngunit huwag kayong matakot. Iyon ang babala at pangako sa parehong sandali." Sa mga darating na panahon ng kalituhan, ang tanging makatatayo ay yaong ang isip ay itinanim sa pananampalataya. Habang ang mundo ay lulubog sa takot at kasinungalingan, tatawagin ng Diyos ang mga anak niya na maging ilaw, mga taong may isipang matatag, hindi dahil sa sariling tapang, kundi dahil sa espiritu na nananahan sa kanila. Iyan ang kahulugan ng propetikong katatagan, ang kakayahang manatiling buo kahit gumuho ang paligid, sapagkat ang iyong pundasyon ay hindi galing sa lupa kundi sa langit. Kaya't kapag naririnig mo ang mga balita ng takot, mga pangyayaring tila katapusan na ng lahat, at tandaan mong ito ay bahagi ng mas malaking larawan ng plano ng Diyos. Ang propesya ay hindi dapat magdulot ng pangamba, kundi magpapaalala na malapit ng ganap na tuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. At habang papalapit ang mga araw ng pagsubok, lalo niyang ibubuhos ang kanyang espiritu sa mga handang manampalataya. Sa Joel 2:28 sinabi niya, "Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao." At sa ilalim ng espiritong iyon, ang mga puso ay magiging matatag, at ang mga isipan ay hindi na basta-basta magigiba. Ito ang kapangyarihang propetiko ng pananampalataya, ang kakayahang tumindig hindi dahil wala kang kinatatakutan, kundi dahil alam mong ang Diyos ay kasama mo. Ang pangako ng matatag na isipan ay hindi lamang para sa kaginhawaan. Ito ay sandata sa mga huling araw. Habang lumalakas ang takot sa mundo, lalong lalakas ang liwanag ng pananampalataya sa mga tumitiwala sa Diyos. Ang mga propesiya ng Biblia ay hindi kwento ng wakas, kundi kwento ng tagumpay, sapagkat sa dulo ng lahat ng digmaan, sa gitna ng lahat ng pag-iyak, ay mananatiling totoo ang pangakong ito. Ang kapayapaan ng Diyos ay magbabantay sa inyong puso at isipan kay Kristo Jesus. Kaya't kung ikaw ay pagod na, kung tila hindi mo na alam kung paano lalaban, itaas mo ang iyong paningin. Ang mga propesiya ay nagpapaalala, hindi natutulog ang Diyos. Siya ang nagbibigay ng katatagan, at sa Kanya kahit ang pinakamahina ay nagiging matatag. May mga sandaling tila tahimik ang langit. Nananalangin ka, umiiyak, at paulit-ulit mong sinasabi sa Diyos ang lahat ng bigat sa puso mo, ngunit tila walang sagot. Dumadaan ang mga araw, buwan at taon, at ang pangako na matagal mong pinanghahawakan ay parang napalayo. Dito nagsisimula ang pag-aalinlangan. Kung totoo ang pangako ng kapayapaan, bakit ganito pa rin ang isip ko? Kung binibigyan ng Diyos ng matatag na isipan ang kanyang mga anak, bakit ako pa rin ay balisa gabi-gabi? Ito ang mga tanong na ayaw aminin ng marami, ngunit totoo sa puso ng bawat nananampalataya. At dito ipinapakita ng Diyos ang kanyang kabutihan na hindi niya kailanman tinatakwil ang mga may duda, kundi kanyang tinuturuan ang mga ito na mas lumalim sa pananampalataya. Si Job ay isang halimbawa ng taong nakaranas ng ganitong katahimikan. Nawala sa kanya ang lahat, kayamanan, pamilya, kalusugan, at sa gitna ng abo, sumigaw siya, "Nasaan ka, Panginoon?" Hindi siya binalaan ng Diyos dahil sa kanyang tanong. Sa halip, pinakinggan siya ng Diyos at sa tamang oras ay sumagot sa pamamagitan ng bagyo. Minsan, hindi agad sumasagot ang Diyos hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hinuhubog niya ang ating pananampalataya. Ang katahimikan niya ay hindi kawalan ng presensya, kundi paraan upang matutunan nating magtiwala kahit walang katiyakan. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay hindi ang makita ang sagot, kundi ang patuloy na maghintay kahit wala pa ito.
Ang mga propeta mismo ay nakaranas ng ganitong pagdududa. Si Habakuk ay nagsabi, "Hanggang kailan ako tatawag, Panginoon, at hindi mo ako diringgin?" Ngunit sa huli, natutunan niyang manampalataya sa kabila ng kawalan ng kasagutan at sinabi niya, "Kahit hindi mamunga ang puno ng igos, kahit walang ani sa bukirin, magagalak pa rin ako sa Diyos." Iyan ang uri ng pananampalatayang nagdudulot ng matatag na isipan, ang kakayahang manahimik at magtiwala sa gitna ng kawalan ng kasagutan. Hindi ito madaling gawin, ngunit ito ang landas ng mga taong gustong lumakad sa tunay na kapayapaan. Ang mga sandaling puno ng pag-aalinlangan ay kadalasang panahon ng paglilinis. Kapag nawalan ka ng mga sagot, napipilitan kang umasa lamang sa Diyos. Kapag hindi mo na alam kung ano ang tama, hinahayaan ng Diyos na matutunan mong siya lamang ang katotohanan. Kapag hindi mo na kaya, doon mo mararanasan na siya ang lakas. Kaya't kung ikaw ay nasa gitna ng panahon ng katahimikan, huwag mong isipin na iniwan ka niya. Ang mga ugat ng pananampalataya ay lumalalim sa mga panahong tila walang tubig. Ang mga puno ng tiwala ay tumitibay sa mga panahong walang araw. Ang matatag na isipan ay hindi basta binibigay, ito ay hinuhubog sa mga gabi ng pag-iyak, sa mga araw ng paghihintay, sa mga panahong tanging pananampalataya lamang ang meron ka. Ang pagdududa ay hindi kabaligtaran ng pananampalataya. Ito ang pintuan patungo sa mas malalim na paniniwala. Ang Diyos ay hindi natatakot sa iyong mga tanong. Sa katunayan, gusto niyang marinig mo ang kanyang sagot sa pamamagitan ng kanyang presensya. Kapag sinabi mong, "Panginoon, bakit ganito pa rin?" Diyan madalas ang sagot niya ay hindi dahil sa ganito o ganyan, kundi isang banayad na bulong, "Kasama mo ako." At iyon ay sapat na upang muling tumibay ang iyong loob. Sa tuwing naguguluhan ka, tandaan mong ang Diyos ay hindi naguguluhan. Sa tuwing napapagod ka, tandaan mong ang Diyos ay hindi napapagod. At sa tuwing tila wala kang kontrol, tandaan mong siya ay laging may plano, isang plano na mas malalim kaysa sa iyong naiintindihan. Isipin mo si Abraham na inutusan ng Diyos na ihandog ang kanyang anak na si Isaac. Hindi niya alam kung bakit, hindi niya alam kung paano, ngunit nagtiwala siya. Sa bundok ng pagsubok, doon niya nakita ang Diyos na tagapagbigay. Isipin mo si Jose na itinapon sa balon, ibinenta bilang alipin at nakulong ng walang kasalanan. Siguro naisip niya rin, "Panginoon, nasaan ka?" Ngunit sa katapusan, doon niya nakita na ang bawat paghihirap ay bahagi ng plano upang iligtas ang maraming buhay. Ang mga taong ito ay dumaan sa matinding pagdududa, ngunit doon mismo ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan. Ang mga delay ng Diyos ay hindi pagtanggi. Ito ay pagsasanay ng pananampalataya. Kung agad niyang ibibigay ang lahat, hindi natin matutunan ang tiwala. Kaya't minsan, pinahihintulutan niya ang mga bagyong iyon upang matuklasan natin kung gaano katibay ang ating pundasyon. At kapag nakita niyang tayo ay nanginginig, hindi niya tayo sinisisi, bagkus pinalalakas niya tayo. Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Simon, hiniling ni Satanas na ikaw ay salain na parang trigo, ngunit ako ay nanalangin para sa iyo upang ang iyong pananampalataya ay huwag manghina." Ganyan din ang ginagawa niya sa atin, ipinapanalangin niya tayo, pinatitibay niya tayo, at sa huli pinatutunayan niyang siya ang ating katatagan. Kaya kung ngayon ay may mga araw kang tila ayaw mo nang bumangon, kung ang mga takot ay paulit-ulit na bumabalik, huwag mong isipin na wala kang pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi kawalan ng takot. Ito ay pagpili na magtiwala kahit natatakot ka. Ang matatag na isipan ay hindi perpektong kalinawan, kundi matinding kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Kapag dumating ang araw na iyon na muling maramdaman mong walang kasagutan, alalahanin ito. Ang Diyos ay hindi nagmamadali, ngunit hindi rin siya huli. Ang kanyang oras ay laging tama, at sa kanyang oras ang lahat ng mga tanong mo ay magkakaroon ng saysay. Sa ngayon, ang kanyang utos ay isa lamang, manatiling nagtitiwala, sapagkat sa pananampalataya, ang isip na dati nangihina ay nagiging matatag,
at ang pusong dating puno ng takot ay nagiging tahanan ng kanyang kapayapaan. Ngayon panahon na upang isabuhay ang pangako, sapagkat ang pananampalataya ay hindi lamang salita na binibigkas, kundi landas na nilalakaran araw-araw. Ang matatag na isipan ay hindi automatikong ibinibigay. Ito ay hinuhubog sa bawat desisyong pipiliin mong manampalataya sa halip na matakot. Kung nais mong maranasan ng kapayapaan na ipinangako ng Diyos, kailangan mong simulang isabuhay ang pananampalataya sa mga maliliit na hakbang, sapagkat doon nagsisimula ang mga dakilang pagbabago. Kapag sinabi ng kasulatan, ang kapayapaan ng Diyos ang magbabantay sa inyong puso at isipan, ito ay paanyaya. Hindi ito basta pangako lamang. Ito ay hakbang na kailangang lakaran. Kaya't bawat araw may pagkakataon kang piliin kung saan mo ibibigay ang iyong isip, sa takot o sa Diyos. Unang hakbang, bantayan ang iyong mga iniisip. Sa bawat sandaling dumarating ang pag-aalala, huwag mong hayaang mag-ugat ito. Sa halip, salubungin mo ito ng salita ng Diyos. Kapag pumasok ang tinig ng takot, wala ka ng pag-asa. Sagutin mo ito ng katotohanan. Ang Diyos ang aking pag-asa at tagapagligtas. Kapag sinasabi ng iyong isipan, hindi mo kaya, ipaalala mo sa sarili mong, lahat ng bagay ay kaya ko sa pamamagitan ni Kristo. Ang pagpapalakas ng isipan ay parang pagsasanay sa kalamnan. Kailangan ng disiplina, ng pagpupunyagi at higit sa lahat, ng pananampalataya. Ang bawat araw ay pagkakataon upang turuan ng iyong sarili na magtiwala sa halip na mag-alala. Ikalawang hakbang, manalangin hindi lamang kapag may krisis, kundi bilang paraan ng paghinga. Ang panalangin ay hindi lamang paghingi, ito ay paglalapit ng puso sa Diyos. Kapag nagsimula kang manalangin sa gitna ng takot, unti-unting natutunaw ang mga pangamba. Sa bawat Panginoon, tulungan mo ako, bumababa ang kanyang kapayapaan. Subukan mong gawin itong gawain sa araw-araw. Isang sandaling tahimik sa umaga bago buksan ang telepono, isang hininga ng pasasalamat bago matulog, isang simpleng salamat Panginoon sa gitna ng trabaho. Ang mga simpleng panalangin ito ay nagbubukas ng daan para sa Espiritu ng Diyos na magbantay sa iyong isipan. Ikatlong hakbang, piliin mong punuin ang iyong isipan ng mga bagay na nagpapalakas ng pananampalataya. Huwag mong hayaang lasunin ito ng takot, tsismis o negatibong balita. Basahin mo ang salita ng Diyos araw-araw, kahit ilang talata lamang. Itanim mo sa puso ang mga pangakong nagsasabing, hindi ka nag-iisa. Kapag pinupuno mo ang iyong isip ng mga salita ng Diyos, nagiging matibay ang iyong loob laban sa anumang kasinungalingan ng mundo. Tulad ng sabi ni Pablo sa mga taga-Filipos, anuman ang totoo, kagalang-galang, matuwid, dalisay, kaibig-ibig, ito ang inyong isipin. Kapag ito ang laman ng iyong kaisipan, nagiging imposible para sa takot na mamayani. Ikaapat na hakbang, pasalamatan ng Diyos kahit hindi pa dumarating ang kasagutan. Ang pasasalamat ay sandata laban sa pagkabalisa. Kapag natutunan mong magpasalamat sa gitna ng kakulangan, binabago mo ang direksyon ng iyong isip mula sa kawalan tungo sa pananalig. Magsimula ka sa maliliit na bagay, ang hininga mo ngayong umaga, ang init ng araw, ang mga taong nagmamahal sa iyo. Sa bawat pasasalamat, pinapalitan ng Diyos ang bigat ng takot ng gaan ng pagtitiwala. Sa bawat salamat Panginoon, may kapayapaang dumarating kahit hindi pa dumarating ang kasagutan. Ikalimang hakbang, palibutan mo ang iyong sarili ng mga taong naniniwala rin. Ang pananampalataya ay lumalago sa kapatiran. Maghanap ng mga kaibigan o komunidad na mananalangin kasama mo, makikinig sa iyo at magpapaalala ng pangako ng Diyos kapag nakakalimutan mo. Sapagkat minsan, kailangan mong marinig mula sa iba ang katotohanang nakalimutan mong sabihin sa sarili mo na hindi ka nag-iisa at ang Diyos ay tapat. Ang mga salitang puno ng pananampalataya ay parang ilaw sa dilim. Kapag naririnig mo ito, muling nabubuhay ang pag-asa. Ika-6 na hakbang, harapin mo ang bawat araw ng may panibagong pananalig.
Kapag gigising ka sa umaga, sabihin mo sa Diyos, sa Panginoon, salamat sa isa pang pagkakataon upang magtiwala. Kapag may dumating na problema, bago ka magreklamo, huminga ka muna at sabihin, alam kong may plano ka. Ang ganitong simpleng pagsasanay ay unti-unting bumabago sa iyong pananaw. Ang mga bagay na dati nagdudulot ng kaba ay nagiging pagkakataon para sa pananampalataya. Sa bawat pagsubok, tandaan mong may layunin ng Diyos at ang layuning iyon ay hindi para sirain ka, kundi para patatagin ka. Ang huling hakbang, ibigay mo araw-araw sa Diyos ang iyong isip. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, kung ang isipan ko ay magulo, ikaw ang magbigay ng kapayapaan. Kung ang puso ko ay nanghihina, ikaw ang magpatatag. Sa sandaling ibigay mo ito, mararamdaman mong ang kapayapaan ay unti-unting bumabalot sa iyo. Ang dating takot ay napapalitan ng katahimikan. Ang dating pagkalito ay napapalitan ng kaliwanagan. Ito ang bunga ng buhay na isinasabuhay ang pananampalataya. Hindi perpektong buhay, kundi buhay na may direksyon, may kalakasan, at may katiyakang ang Diyos ay laging kasama. Kaya ngayon, piliin mong simulang isabuhay ang pangako. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon, sa bawat paghinga, sa bawat hakbang, ipaalala mo sa sarili mo na hindi mo kailangang mag-isa. Kapag bumalik ang takot, ipikit mo ang iyong mga mata at sabihin, Panginoon, ikaw ang aking kapayapaan. Kapag bumalik ang pag-aalala, huminga ka at alalahanin, ang aking isipan ay hawak mo. At sa bawat araw na pipiliin mong manampalataya, lalalim ang iyong kapayapaan, sapagkat ang matatag na isipan ay hindi bunga ng kakayahan mo. Ito ay bunga ng Diyos na araw-araw mong pinipiling pagkatiwalaan. Ngayon ay panahon na upang hindi lamang makinig, kundi tumugon, sapagkat bawat pangakong narinig mo ay kailangang maging panalangin, at bawat panalangin ay kailangang maging hakbang ng pananampalataya. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng mga taong perpekto, kundi ng mga pusong handang maniwala kahit pagod na. Kaya sa sandaling ito, isantabi mo muna ang lahat ng ingay sa paligid. Isara mo ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at hayaan mong marinig ang tinig ng Diyos na bumubulong sa puso mo. Anak, ako ang iyong kapayapaan. Hindi mo kailangang maging malakas. Ang kailangan mo lamang ay magpasakop sa presensya ng Diyos na ngayon ay kumakatok sa iyong puso. Ito ang sandali ng iyong tugon. Ang sandali na hindi mo lamang naririnig ang pangako, kundi tinatanggap ito. Kaya sabihin sa iyong sarili, Panginoon, mula ngayon, nais kong ipamuhay ang iyong kapayapaan. Ang bawat takot na matagal mong pinasan ay maaari mong ilapag ngayon. Ilagay mo sa harap ng Diyos ang lahat ng bumabagabag sa iyo. Ang mga iniisip na paulit-ulit mong kinakatakutan, ang mga problema na hindi mo na kayang ayusin, ang mga alalahanin na pumipigil sa iyong pagtulog. Sabihin mo sa Kanya, ito lahat, Panginoon, ay inilalagay ko sa iyong mga kamay. Dahil sa sandaling iyon ng pagsuko, doon nagsisimulang kumilos ang tunay na kapayapaan ng Diyos. Habang sinasambit mo ang mga salitang iyon, tandaan mong hindi ka nag-iisa. Sa sandaling ito, libu-libong kaluluwa sa iba't ibang panig ng mundo ang nakikinig din, nananalangin din at humihingi ng parehong bagay, kapayapaan ng isipan. Hindi mo man sila nakikita, ngunit kayo ay pinag-iisa ng parehong espiritu. Ang kapayapaan na dumadaloy sa kanila ay ang parehong kapayapaang ibinubuhos ng Diyos sa iyo ngayon. Sapagkat ang pangakong ito ay hindi lang sa iilan, kundi sa lahat ng nagtitiwala. Kaya kapag sinasabi mong Amen, tandaan mong ang salitang iyon ay sumasabay sa libu-libong tinig na nagsasabing, O Panginoon, naniniwala kami. Ngayon, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong dibdib at hayaang maramdaman mo ang tibok ng iyong puso. Iyan ang buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos, buhay na hindi para lamunin ng takot, kundi para maranasan ang kalayaan ng pananampalataya. Sabihin mo sa Kanya sa iyong puso, Panginoon, turuan mo akong tumahimik sa harap mo. Palitan mo ang aking pagod ng iyong lakas at ang aking pangamba ng iyong kapayapaan. Habang sinasabi mo ito, hayaang ang bawat hinga mo ay maging panalangin
At bawat patak ng luha mo ay maging saksi ng isang bagong simula. Sa sandaling ito, tanggapin mo na ang kapayapaang hindi maipaliwanag ng mundo. Ang kapayapaang iyon ay hindi galing sa katahimikan ng paligid, kundi sa presensya ng Diyos mismo. At kung anuman ang iyong pinagdaraanan, karamdaman, problema sa pamilya, takot sa hinaharap, ipaalala sa sarili mong hindi ito ang katapusan. Ang Diyos ay naririto at siya ang simula ng lahat ng bago. Kaya't huwag mo nang labanan ang bagyo mag-isa. Iangat mo ang iyong mga kamay, kahit sa loob ng iyong isipan at sabihin, Panginoon, ako ay sumusuko sa iyo. Sa iyo ko ipinagkakatiwala ang aking isip, ang aking puso at ang aking kinabukasan. Habang ginagawa mo ito, mararamdaman mong may kakaibang katahimikan na bumababa. Hindi ito dahil biglang nawala ang mga problema, kundi dahil naroon na siya. Ang Diyos na pinaniniwalaan mo ay kumikilos sa katahimikan. Sa sandaling yon ng paglapit, nakasulat sa langit ang kanyang pangako, ang aking kapayapaan ay sa iyo. Kaya't kung kaya mong sabihin ngayon, sambitin ito sa iyong puso. Ako ay tinawag upang maging matatag sa pananampalataya. Iyan ang iyong deklarasyon. Iyan ang iyong tugon sa Panginoon na tapat sa lahat ng panahon. Ngayon, habang nagtatapos ang sandaling ito, gawing panata sa iyong puso na hindi mo nahahayaang manakaw ng takot ang kapayapaang ibinigay ng Diyos. Kapag bumalik ang mga pag-aalinlangan, bumalik din sa panalangin. Kapag maramdaman mong bumibigat ang isipan, ipikit mo ang mga mata at alalahanin mo ang presensya niya. At kung pakiramdam mo ay nag-iisa ka, tandaan mong libu-libo rin ang sumasabay sa panalangin ito. Sa ilalim ng iisang langit, sabay-sabay tayong sumisigaw ng pananampalataya. Panginoon, ikaw ang aking katatagan. Kaya ngayon, kung nararamdaman mo ang pagkilos ng Espiritu sa loob mo, huwag mong patagalin. Tugunan mo siya. Ialay mo ang iyong buhay, ang iyong isip at ang iyong mga pangarap. At kung kaya mong sabihin, bigkasin mo ito ngayon. Panginoon, tinatanggap ko ang iyong kapayapaan. Ako ay iyong anak at hindi na ako alipin ng takot. At habang sinasabi mo ito, tandaan mong sa langit ay may ngiti, sapagkat ang iyong pananampalataya ay narinig at ang kapayapaan ng Diyos ay nagsisimula ng manahan sa iyong isipan. Isara mo na yun ang iyong mga mata. Ilagay mo ang iyong kamay sa iyong dibdib at hayaang tumahimik ang iyong kaluluwa. Huminahon ka sa presensya ng Diyos sapagkat siya ay naririto. Sa sandaling ito, wala nang ibang tinig na kailangang pakinggan kundi ang kanyang tinig lamang. Sabihin mo sa iyong puso, Panginoon, naririto ako. Pagod na ang aking isipan, ngunit handa akong manampalataya muli. At habang sinasabi mo ito, maramdaman mo ang kanyang espiritu na bumabalot sa iyo, marahan ngunit makapangyarihan, gaya ng banayad na hangin na nagdadala ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Ama naming nasa langit, lumalapit kami sa iyo ngayong oras. Ang bawat puso na nakikinig ngayon ay may dalang bigat, ngunit sa iyong presensya, lahat ng bigat ay nagiging magaan. Panginoon, ikaw ang nagsabi sa iyong salita, ang Diyos ay hindi nagbigay sa atin ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at mahinahong isipan. Kaya't sa pangalan ni Jesus, inaangkin namin ngayon ang pangakong iyon. Punduin mo ang bawat puso ng iyong kapayapaan, ang bawat isipan ng iyong kaliwanagan, at ang bawat kaluluwa ng iyong lakas. Hayaan mong ang bawat takot na bumabalot sa amin ay mapalitan ng tiwala, at ang bawat pagdududa ay mapalitan ng pananampalataya. Panginoon, sa mga sandaling kami ay hindi makatulog dahil sa mga alalahanin, turuan mo kaming ipikit ang aming mga mata at ipahinga ang aming isipan sa iyo. Sa mga oras na pinipilit naming ayusin ang mga bagay na hindi namin kayang kontrolin, paalalahanan mo kami na hawak mo ang lahat. Sa mga araw na tila hindi namin maramdaman ang iyong presensya, ipadama mo sa amin ang iyong tahimik na yakap. Sapagkat alam namin kahit hindi ka namin nakikita, ikaw ay tapat na kumikilos. Panginoon, basagin mo ang mga kadena ng takot na nagbibilanggo sa aming isipan. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang bawat kasinungalingang nagsasabing kami ay mag-isa, walang pag-asa o hindi sapat.
Sapagkat ang katotohanan ay ito, kami ay mga anak mo, at sa iyo ay may katiyakan kami, Diyos ng kapayapaan, hipuin mo ang bawat isa ngayon. Ibinibigay namin sa iyo ang mga iniisip na paulit-ulit na bumabalik, ang mga pag-aalala tungkol sa kinabukasan at ang mga alaala ng nakaraan na patuloy na nagpapabigat sa amin. Linisin mo ang aming mga isip, Panginoon, at punuin mo ito ng iyong kabutihan. Tulungan mo kaming makita ang mga bagay gaya ng pagtingin mo, hindi sa takot kundi sa pananampalataya, hindi sa kawalan kundi sa iyong probisyon. Ipanumbalik mo ang katahimikan sa aming mga puso, sapagkat ikaw lamang ang kayang gumawa nito. Panginoong Hesus, tinatawagan ka namin. Ibinibigay namin sa iyo ang aming mga pamilya, ang aming kalusugan, ang aming kabuhayan at ang aming kinabukasan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang bawat lugar kung saan kami mahina at hinihiling naming patatagin mo ito ng iyong lakas. Tulungan mo kaming magtiwala sa gitna ng kaguluhan, magpahinga sa gitna ng gawain, at manahimik sa gitna ng ingay ng mundo. Ipaalala mo sa amin na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano kalakas ang aming loob, kundi kung gaano kalapit kami sa iyo. Ngayon, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, dinadalangin namin ang bawat isa na nakikinig sa panalangin ito. Sa mga pusong sugatan, ibuhos mo ang iyong kagalingan. Sa mga pagod na isipan, ipadama mo ang iyong kapayapaan. Sa mga tahanang mayalitan, maghari ang pag-ibig. Sa mga lugar na may kawalan, ipadala mo ang iyong probisyon. Sa mga pusong puno ng takot, palitan mo ng tapang na galing sa langit. Itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang lahat ng aming mga pangamba, sapagkat alam naming ikaw ay mas dakila kaysa sa anumang problema. At ngayon, Ama, dinideklara namin na ang iyong kapayapaan ay siyang magbabantay sa aming puso at isipan. Sa bawat araw na darating, ipaalala mo sa amin na hindi namin kailangang kontrolin ang lahat, sapagkat ikaw ang Diyos na may hawak ng lahat. Sa bawat gabi, hayaan mong sa iyong presensya kami makatulog ng may kapayapaan. Sa bawat umaga, hayaan mong bumangon kami ng may lakas at pag-asa, sapagkat ikaw, O Diyos, ay tapat. Tapat noon, tapat ngayon, at tapat magpakailanman. Panginoon, sa pagtatapos ng panalangin ito, itinatakda namin ang aming mga isipan sa iyong pangako. Huwag mong hayaan na kami ay muling alipinin ng takot. Sa halip, ipaalala mo araw-araw na kami ay may espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at mahinahong pag-iisip. At kung sakaling muling bumalik ang mga pagdududa, paalalahanan mo kami ng iyong salita. Huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo. Huwag kang manghina sapagkat ako ang iyong Diyos. At ngayon, Panginoon, sabay-sabay naming idinedeklara ang aming pananampalataya. Sabihin mo ito sa iyong puso, Panginoon, ikaw ang aking katatagan. Ikaw ang aking kapayapaan. Ikaw ang aking kaligtasan. At habang sinasabi mo ito, mararamdaman mo ang liwanag ng Diyos na bumabalot sa iyo. Banayad, mainit at puno ng pag-ibig. Ito ang tanda na ang kanyang presensya ay naririto at ang kanyang kapayapaan ay nananahan na sa iyong isipan. Kaya ngayon, Ama, tinatanggap namin ang iyong pangako. Salamat sa katatagan na galing sa iyo. Salamat sa kapayapaan na hindi kayang unawain. At salamat sa pag-ibig na kailanman ay hindi nagmamaliw. Sa pangalan ni Jesus, itinatakda namin ang aming mga isip sa iyong kapayapaan at ang aming mga puso sa iyong pag-ibig. At lahat ng nakaririnig ng panalangin ito ay sabay-sabay na magsabi, Amen. Ako ay naniniwala. Ako ay pinapalakas ng Diyos. Ako ay may matatag na isipan. Tahimik ngayon ang paligid at sa katahimikang ito, maririnig mo ang bulong ng Diyos na nagsasabing, Anak, ako ay naririto. Ang bawat salitang iyon ay parang yakap na bumabalot sa kaluluwa, banayad, ngunit puno ng kapangyarihan. Pagkatapos ng panalangin, marahil ay may luha pa ring tumutulo, ngunit sa loob mo ay may kakaibang katahimikan. Iyan ang tanda ng kanyang presensya. Ang sa mga salita ng Diyos ay hindi kailanman babalik na walang saysay. Kapag siya ay nangusap ng kapayapaan, ito ay mananahan sa puso ng mga naniniwala. Kaya ngayon, hayaan mong bumaba ang mensaheng ito sa pinakailalim ng iyong puso.
Hindi ka nag-iisa at hindi kailanman tatalikuran ng Diyos ang kanyang mga pangako. Sa bawat hininga mo, naroon ang kanyang katapatan. Sa bawat pagsikat ng araw, naroon ang paalala ng kanyang pag-ibig. Marahil ay dumaan ka sa mga panahon ng pagod, mga gabing puno ng luha, at mga sandaling gusto mo nang sumuko, ngunit ngayon alam mong ang lahat ng iyon ay hindi nasayang. Ang mga pagsubok ay hindi dumating upang sirain ka, kundi upang ipakita kung gaano katatag ang biyayang nasa iyo. Sapagkat ang tunay na katatagan ay hindi ang kakayahang hindi madapa, kundi ang lakas na bumangon muli dahil alam mong hawak ka ng Diyos. Kaya't sa bawat paghinga mo ngayon, sambitin sa puso mo, ang Diyos ay tapat. Hindi niya ako pinabayaan at hindi niya ako pababayaan kailanman. Ang kanyang pangako ay malinaw. Huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo. Huwag kang manghina sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, at aalalayan kita ng aking matuwid na kamay. Isaiah 41:10. Ang mga salitang ito ay hindi lamang para sa mga propeta noon, kundi para sa iyo ngayon. Kapag bumabalik ang takot, ito ang iyong sandata. Kapag dumarating ang mga pagsubok, ito ang iyong sandigan. Ang Diyos na nagpatatag kay Daniel sa lungga ng mga leon, kay David sa harap ni Goliath at kay Maria sa gitna ng kawalang katiyakan, siya rin ang Diyos na nagpapatatag sa iyo ngayon. Walang panahon o sitwasyon na kayang baguhin ang kanyang pagkamatapat. Ang bawat pangako ng Diyos ay totoo. Tulad ng sinasabi sa 2 Korinto 1:20, sapagkat ang lahat ng pangako ng Diyos ay oo kay Kristo. Kapag sinabi niya na may kapayapaan ka, hindi ito depende sa kondisyon ng mundo, kundi sa kanyang presensya sa iyong puso. Kapag sinabi niyang tutulungan ka niya, hindi ito usapan ng oras, kundi katiyakang mangyayari sa tamang panahon. Kaya't kahit wala ka pang nakikitang pagbabago, huwag mong hayaang makapasok muli ang pag-aalala, sapagkat ang Diyos ay kumikilos kahit sa mga sandaling tahimik. Sa kanyang oras, makikita mo kung paano niya pinagtagpi-tagpi ang lahat ng akala mong sirang bahagi ng iyong buhay upang bumuo ng isang mas maganda at matatag na kwento. Tingnan mo ngayon ang sarili mo. Ang mga sugat na dati mong kinahihiya ay naging mga patunay ng katapatan ng Diyos. Ang mga luha na dati mong tinatago ay naging binhi ng pananampalataya. At ang mga sandaling akala mo ay katapusan na ay naging simula ng mas malalim na ugnayan mo sa Kanya. Iyan ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa mga tahimik na puso. Hindi niya kailangang baguhin ang lahat ng nasa labas para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Binabago niya muna ang loob sapagkat doon nagsisimula ang tunay na kapayapaan. Kaya ngayon, kung nakararamdam ka pa rin ng bigat, huwag mong labanan, ilagay mo ito sa kamay ng Diyos. Hayaang siya ang magdala ng bigat na iyon sapagkat iyon ang kanyang ginagawa mula pa noon. Tulad ng sabi niya sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hindi mo kailangang maging matatag mag-isa. Ang lakas ay dumarating kapag ipinapasa mo ito sa Kanya. Ang kapayapaan ay dumadaloy kapag tinatanggap mong hindi mo kailangang kontrolin ang lahat, at habang pinakikinggan mo ang mga salitang ito, hayaang bumalik ang pag-asa. Isipin mo ang liwanag na dumarating sa dulo ng mahabang gabi. Ganyan gumalaw ang Diyos, dahan-dahan ngunit tiyak. Ang mga bagay na tila wala ng solusyon ay unti-unting inaayos sa parang hindi mo inaasahan. Ang mga pinto na matagal nang sarado ay unti-unting bumubukas. At habang ang lahat ng iyon ay nangyayari, may isang bagay na dapat mong tandaan. Ang Diyos ay nasa gitna ng bawat sandali. Kahit hindi mo siya nakikita, naroroon siya, tahimik na nagtatrabaho sa likod ng bawat pangyayari. Ngayon ay hayaan mong bumalik ang iyong kaluluwa sa kapayapaan. Huwag mong hayaan ang takot na muli kang guluhin. Sabihin mo sa sarili mo, ako ay nasa kamay ng Diyos. Ang aking isip ay Kanyang pinapatag at ang aking puso ay Kanyang pinapayapa. Huwag mong kalimutan, ang mga pangako ng Diyos ay hindi kailanman napuputol. Ang Kanyang salita ay nananatili magpakailanman
At sa bawat araw na darating, bitbitin mo ito sa iyong puso na anuman ang mangyari, may Diyos na hindi magbabago, may Diyos na laging kasama mo, at may Diyos na kailanman ay hindi bibitiw sa iyo. Kaya huminga ka ng malalim at hayaang mapuno ng kapayapaan ang iyong dibdib. Sa bawat paghinga alalahanin mo, hindi mo kailangang unawain ng lahat, kailangan mo lang magtiwala sapagkat ang Diyos ay gumagawa kahit hindi mo nakikita. At sa pagtatapos ng lahat ng ito, isang bagay ang mananatiling totoo, ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw at ang kanyang kapayapaan ay iyong tahanan. Ngayon habang dahan-dahang humuhupa ang bawat salita, hayaan mong manatili sa iyong puso ang mensaheng ito. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Sa buong paglalakbay na ito, natutunan mong ang kapayapaan ng isipan ay hindi galing sa mundo, kundi sa presensya ng Diyos na nasa loob mo. Siya ang nagbibigay ng lakas kapag ikaw ay mahina. Siya ang nagpapatahimik sa gitna ng unos at siya ang nagbibigay ng direksyon kapag hindi mo alam kung saan tutungo. Kung sa mga nakaraang araw ay naramdaman mong mag-isa ka ngayong gabi, tandaan mo, hindi ka kailanman iniwan ng Diyos. Sa bawat paghinga mo, sa bawat luha, sa bawat panalangin na binitiwan mo, naroon siya. Tahimik ngunit tapat. Ang pangako ng Diyos ay malinaw. Ang kapayapaan ko ay iniiwan ko sa inyo. Hindi ito tulad ng ibinibigay ng mundo. Huwag mangamba ang inyong puso ni matakot man. Yan ang salitang dapat mong bitbitin sa mga darating na araw. Kapag muli kang haharap sa pagod o alalahanin, bumalik ka rito sa sandaling ito ng kapayapaan. Alalahanin mo na hindi mo kailangang makipaglaban mag-isa sapagkat ang Diyos mismo ang lumalaban para sa iyo. Ang isip mong dati ay puno ng pangamba ay ngayon binabago niya araw-araw upang maging tahanan ng kanyang presensya. Kaya't huwag mong hayaan na nakawin ng takot ang kapayapaang ito. Bantayan mo ito, alagaan mo ito, at ipamuhay mo ito sa bawat sandali. Kung nararamdaman mong bumabalik ang bigat ng mga problema, ipaalala mo sa sarili mo ang mga salitang ito. Ang Diyos ay tapat. Hindi siya kailanman nabigo. Isulat mo ito sa iyong puso, sabihin mo ito tuwing umaga at ipahayag mo tuwing gabi. Ang mga salitang iyon ay paalala na ang kapayapaan ay hindi isang damdamin lamang, ito ay isang katotohanang ibinigay ng Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Kapag bumabalik ang pagdududa, isipin mo kung paano ka dinala ng Diyos sa puntong ito. Ang mga panahong inakala mong hindi mo na kaya, ngunit ngayon ay nakatayo ka pa rin. Iyon ay patunay na hindi mo kailangang maunawaan ang lahat upang magtiwala. Sapat na ang malaman mong ang Diyos ay kasama mo. Kaya ngayon, bago matapos ang video na ito, gusto kitang hikayatin. Huwag mong hayaang matapos dito ang iyong pananalig. Dalhin mo ang mensaheng ito sa iyong araw-araw. Gumising ka bawat umaga na may panibagong pananampalataya. Sabihin mo, Panginoon, salamat sa bagong pagkakataon na manampalataya muli. At kapag gabi na, bago matulog sabihin mo, Panginoon, salamat dahil binabantayan mo ang aking isipan. Sa ganitong paraan, ang bawat araw mo ay magiging patotoo ng kanyang katapatan. Ang bawat sandali ng iyong buhay ay magiging patunay na totoo ang pangako ng Diyos. Na kahit sa gitna ng kaguluhan, may kapayapaang hindi kayang tapatan ng mundo. At kung may isa kang taong kilalang naghihirap ngayon, isang kaibigan o kapamilya o kapwa mananampalataya na dumaraan sa takot at pagod, ipadala mo sa kanya ang mensaheng ito. Hayaan mong maranasan din niya ang kapayapaang natagpuan mo. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi dapat manatili sa loob mo lamang. Ito ay ibinabahagi upang mas marami pa ang maramdaman ang kanyang kabutihan. Kapag ibinahagi mo ang kanyang salita, nagiging instrumento ka ng pag-asa sa mundo na puno ng pangamba. At bago mo isara ang video na ito, inaanyayahan kitang maging bahagi ng pamilyang ito ng pananampalataya. Mag-subscribe ka sa channel na ito at hayaang araw-araw kang gabayan ng mga salita ng Diyos. Pindutin mo ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang susunod na mensahe ng pag-asa. Ibahagi mo ito sa iba at kung kaya mo, isulat sa mga komento,
tinatanggap ko ang kapayapaan ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga salitang iyon, hindi ka lang basta nanonood, sumasabay ka sa panalangin ng libu-libong kaluluwang sabay-sabay na nagsasabing, "O Panginoon, naniniwala kami. Alalahanin mo, ang buhay ng pananampalataya ay hindi laging madali, ngunit laging may layunin. At ang layuning iyon ay laging patungo sa kabutihan ng Diyos. Kaya't kung darating muli ang mga araw ng pagdududa, at kung may mga sandaling tila bumibigat ulit ang isip mo, bumalik ka rito sa katotohanan ito. Ikaw ay hawak ng Diyos, ikaw ay pinapatnubayan niya at hindi kailanman mawawala ang kanyang kamay sa iyong buhay. At habang nagtatapos ang mensaheng ito, hayaan mong mag-iwan ako sa iyo ng isang huling paalala. Huwag mong kalimutan kung sino ang iyong sandigan. Sa bawat unos, sa bawat takot, sa bawat pagsubok, may isang tinig na laging bumubulong sa iyong puso. Ako ang iyong kapayapaan. Kapag marinig mo yon, ngumiti ka sapagkat alam mong hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Ang Diyos ay nasa iyo, ang kanyang pangako ay nasa iyong puso, at ang kanyang kapayapaan ay mananatili magpakailanman.